Yo, what's up mga kaibigan? Halina tayo magkwentuhan. Kanina ay naganap na ang championship parade ng Boston Celtics. Madaming fans sa Boston ang dumalo at nagdiwang ng kanilang ika-18 championship sa Best Basketball League sa buong mundo na NBA. Nang magkampiyon ng Celtics, the next day ay agad silang bumiyahe patungo sa Miami, Florida. Bukod nga sa rival nila ang Miami Heat, ang Miami nga ay isang syudad sa Amerika na kilala bilang magandang party place. At dito nga ay naganap ang pagdiwang ng Celtics as a team. Bago magumpisa ang championship parade ng Celtics ay tinanong nga ni Green Mamba o Brian Scalabrine si Jason Tatum na matapos ang mga long trips and hard-fought trips patungo sa Miami kung mas sweet nga daw this time around ang biyahe nila. Ang naging sagot ni Jason Tatum ay palagi naman umano ito easy. Isang patama sa Miami Heat na tila ba easy lang nga daw ito palagi. Isang statement na hindi na-appreciate ng mga fans. Baka nga daw nakakalimutan ni Tatum na tinalo sila nito sa NBA bubble at last year lamang ay nilagay sila ng 8 seed Miami Heat sa 3-0 deficit sa East Finals. Ngayon lang nga daw ito nanalo dahil wala si Jimmy Butler at Terry Rozier. Ngunit swerte lang nga daw nila dahil injured ang stars ng Miami Heat. Siguro nga kung sinabi ni Tatum na naging easy ito sa kanila ngayong taon ay gets ito ng mga fans. Subalit kapag sinabi niya nga na palagi naman itong easy, hindi talaga maniniwala ang mga fans dito sa kanya at iisipin lamang nila na mayabang siya. Lalo na't may overall playoff record siya laban sa Miami Heat na 13 wins and 12 losses. Very close nga yan mga kaibigan. Tila ba si Tatum lang nga mga kaibigan yung nagkampiyon na instead na dumami nga ang fans ay mas dumami pa lalo ang kanyang haters. At hindi pa din nga siya binibigyan ng respeto na deserve niya dahil sa nagkampiyon siya sa isang star-studded team at panay injured na players ang nakaharap niya sa playoffs including si Luka sa NBA Finals. Ano ba ang masasabi nyo sa statement ni Jason Tatum? Habang napag-usapan nga natin na gustong maging versatile ng Milwaukee Bucks defensively kaya naman inaasahan na ititrade nila si Brook Lopez na more of a traditional big man kung bilis ang pag-uusapan natin. Dalawang team na inaasahan na nakaabang sa kanya ay ang Golden State Warriors at Los Angeles Lakers. Dalawang Western Conference team na posibleng makaharap ang Denver Nuggets sa West Playoffs na ang solusyon ay dapat meron kang multiple big man sa team base sa pinakita ng Minnesota Timberwolves at ng Lakers noong 2020 NBA bubble. Sa Warriors nga ay expected ang pag-alis ni Kevon Looney, habang ang Lakers naman ay gustong ibalik sa power forward si Anthony Davis. Kaya naman ganun na lang nga mga kaibigan ang interest nila sa first runner-up last year sa Defensive Player of the Year award. Inaasahan na magiging fit si Lopez sa Lakers under JJ Redick, habang sa Warriors naman ay medyo questionable pa ito. Dahil ever since nga ang mga center nila ay rim runners na tinatawag, mga tulad ni JaVale McGee, Andrew Bogut noon, Jordan Bell at iba pa. Si Lopez nga ay stretch big man na mahilig tumira sa labas at bibihira nga mabigyan ng pagkakataon na tumira sa 3 points ang mga center ng Warriors. Kahit nga si DeMarcus Cousins noon ay hindi ito nakaka-spot up sa labas. Saan team nyo ba gustong mapunta si Brook Lopez?